Ayuno ng Bansang Banal. Kalakip ng mga hakbang ng pagpapaningas sa tipan ng agape, inihanda ng pangangasiwang pangkalahatan sa pamamagitan ng Gabay Ministry. Ang mga gawa ng pagpapaningas at pag-aayuno sa ika-29 na taon ng pagkakahayag ng tipan ng agape ay batay sa ayunong pinili ng Panginoon na nasusulat sa Isaias 58:6-8 na siya ring diwa ng ating itinataguyod na ministeryo, ang We Care Ministry. Hindi baga ito ang ayuno na aking pinili, nakalagin ang mga tali ng kasamaan, na pagaanin ang mga pasan at papaging layain ang napipighati, at iyong alisin ang lahat na atang, hindi baga ang magbahagi ng iyong tinapay sa gutom at dalhin mo sa iyong bahay ang dukha na walang tuluyan pagka nakakita ka ng hubad na iyong bihisan, at huwag kang magkubli sa iyong kapwa-tao. Kung magkagayoy sisikat ang iyong liwanag na parang umaga, at ang iyong kagalingan ay biglang lilitaw, at ang iyong katwiran ay mangunguna sa iyo, ang kalwalhatian ng Panginoon ay magiging iyong bantay likod. Magpapasimula ang pagpapaningas at pag-aayuno sa ika-20 ng Gabay 2025 sa Sikap Misial sa ika-6 ng umaga, at magtatapos sa Sikap Misial sa ika-6 ng umaga ng ika-2 ng Hepsiba 2025. Ang mga gawa ng pagpapaningas at pag-aayuno ay ang mga sumusunod. Una, buong pagtatalagang pagtataguyod ng mga takdang pagtitika. Ang takdang pagtitika ay gagawin sa loob ng 7 Sabat na magpapasimula sa ika-20 ng Gabay 2025, sa ika-6 ng umagang Sikap Misial at sa ika-6 ng gabing Sikap Misial o sa oras na itatakda ng puno ng sambahayan. Ay dapat na isagawa ng lahat ang programa ng pagtitika na inihanda ng kasangkapang pangasiwaan. Ang programa ay maaaring isagawa na sama-sama ng Bethel, cell o iglesia o individual. Ikalawa, kumpletuhin ang mga pagkakatipong pagsambang Karpus at Adonai at ang 7 hakbang ng pagpapaninga sa tipan ng agape. Ihandog nating kalugod-lugod ang ating mga sarili sa pagsamba sa Panginoon sa dako at sa panahong pipiliin niya. Masikap nating daluhan ang mga takdang pagkakatipong pagsambang Karpus at Adonai. Maging kabahagi tayo sa espiritu ng isasagawang mga ritual ng paghakbang na kalakip ng mga takdang pagkakatipong Adonai. Ikatlo, buong sikap na isagawa ang Sikap Misial o 7 panalangin sa buong araw na isinasagawa kada 3 oras na magpapasimula sa ika-6 ng umaga. Ika-4, itaguyod ang buong pag-ibig na pagpapadama ng malasakit sa kapatid. Sa diwa ng ayunong pinili ng Panginoon na pag-aanin ang pasan at palayain ang mga napipighati, buong pagkakaisa nating itaguyod ang pagpapadama ng pag-ibig sa mga kapatid na nangangailangan, sa mga kapatid na may suliranin sa pananampalataya at maging sa mga kapatid na nawalay sa paglilingkod. Pangungunahan ng team ng katiwala sa iglesia at mga itinalagang cell coordinator ang kapatiran na madalaw, matulungan, maipanalangin, mapayuhan at maakay na manumbalik sa kasiglahan ng paglilingkod ang mga kapatid na nangangailangan ng ganitong malasakit. Ikalima, makibahagi sa mga takda na kaugnay ng ministeryong We Care. Sa buong peryodo ng pag-aayuno ay pakapuspusin natin ang pagtatanghal at pagsusulong ng ministeryong We Care. Kabilang sa mga gawa na dapat na maitaguyod ay ang mga sumusunod. Pakikipagkaisa sa community services gaya ng feeding program, tree planting,
cleanup drive at iba pa. Pamamahagi ng Godward Magazine, pagsama sa pagmimisyon, paghahandog ng tanging handog na misyunig, pagsasanay bilang Speaker for Christ, pagtuturo ng mga araling pagliligtas. Ika-6, pagbabasa ng Biblia. Bukod sa mga talatang inihanda ng kasangkapang pangasiwaan, sikapin ng lahat na mapasimulan ang ugaling pagbabasa at pagbubulay ng mga banal na kasulatan. Ika-7, hindi paninigarilyo, hindi pag-inom ng alak at pag-iwas sa mga katulad na bisyo sa buong yugto ng ayuno. Upang ganap ng matalikuran ang mga gawang ito, gamitin nating pagkakataon ang ayuno ng bansang banal upang supili ng sarili, batahin ang hilig ng laman at lumaya sa mga gawang ito na hindi man ibinibilang na kasalanan ay hindi rin nakatutulong sa kalusugan ng katawan at pag-unlad bilang Kristiyano. Ika-8, hindi pagkain, labis na panonood ng TV at paggamit ng social media. Ang hindi pagkain sa tiyak na panahon, malabis na panonood ng TV, paggamit ng social media ay ipinapayo na isama ng kapatid sa kanyang personal na pag-aayuno sa buong yugto ng ayuno ng bansang banal. Ang inaasahang resulta ng matagumpay na pag-aayuno ay ang lalong malinis na pamumuhay, pagbubunga ng kaluluwa sa diwa ng We Care Ministry at ang pagdalo at pakikipagkaisa ng buong Bethel sa pasalamat at pagdiriwang ng tipan ng agape. Maispiritong pag-aayuno po sa ating lahat. Ika-22 araw ng ayuno ng bansang banal. Narito po ang mga talatang takda nating pagtulayan sa araw na ito bago ang takdang panalangin, sikap misyal. Ipinapayo na huwag lamang natin pakinggan ang mga talata. Sa halip ay buksan po natin ang ating sariling Biblia at pagbulayan ang mga talatang nasusulat sa Awit 31:1 hanggang 9, kasama ang 15 hanggang 24. Sa iyo, O Panginoon, nanganganlong ako. Huwag akong mapahiya kailanman. Palayain mo ako sa iyong katwiran. Ikiling mo ang iyong pakinig sa akin. Iligtas mo akong madali. Maging matibay na kanlungan ka nawa sa akin. Bahay na sanggalangan upang iligtas ako. Sapagkat ikaw ang aking malaking bato at aking kuta. Alang-alang nga sa iyong pangalan, ay pangunahan mo ako at patnubayan mo ako. Hugutin mo ako sa silo na kanilang inilagay, na lihim ukol sa akin, sapagkat ikaw ang aking katibayan. Sa iyong kamay ay inihabiling ko ang aking diwa. Iyong tinubos ako, O Panginoon, ikaw na Diyos ng katotohanan. Aking pinagtataniman ang nangagmamasid ng mga walang kabuluhang karayaan, ngunit tumiwala ako sa Panginoon. Ako'y matutuwa at magagalak sa iyong kagandahang loob, sapagkat iyong nakita ang aking kadalamhatian. Iyong nakilala ang aking kaluluwa sa mga kasakunaan, at hindi mo kinulong sa kamay ng kaaway. Iyong inilagay ang aking mga paa sa maluwag na dako. Maawa ka sa akin, O Panginoon, sapagkat ako'y nasa kahirapan. Ang aking mata ay namumugto sa kapanglawan. Oo, ang aking kaluluwa at aking katawan. Ang aking mga kapanahunan ay nasa iyong kamay.
Iligtas mo ako sa kamay ng aking mga kaaway at sa mga nagsisiusig sa akin. Iyong pasilangin ang iyong mukha sa iyong lingkod. Iligtas mo ako ng iyong kagandahang loob. Huwag nawa akong mapahiya, O Panginoon, sapagkat ako'y tumawag sa iyo. Mapahiya nawa ang masama. Magsitahimik nawa sila sa Siol. Matahimik nawa ang mga sinungaling na labi na nagsasalita laban sa matwid ng kalaswaan, ng kapalaluan at paghamak. O pagkadakila ng iyong kabutihan, na iyong iningatan para sa kanila na nangatatakot sa iyo, na iyong ginawa sa kanila na nagsisipagkanlong sa iyo, sa harap ng mga anak ng mga tao. Sa lihim ng iyong harapan ay iyong ikukubli sila sa mga banta ng mga tao. Iyong iingatan silang lihim sa kulandong mula sa mga talas ng mga dila. Purihin ang Panginoon, sapagkat ipinakilala niya sa akin ang kanyang kagilagilalas na kagandahang loob sa isang matibay na bayan. Tungkol sa akin, sinabi ko sa aking pagmamadali, nahiwalay ako sa harap ng iyong mga mata. Gayon may dininig mo ang tinig ng aking mga pamanhik nang ako'y dumaing sa iyo. O ibigin ninyo ang Panginoon ninyong lahat na mga banal niya. Pinalalagi ng Panginoon ng tapat at pinaghihigantihang lubos ang manggagawang palalo. Kayo'y mangagpakalakas at mangagdalang tapang ang inyong puso. Kayong lahat na nagsisiasa sa Panginoon. Ang manalangin, o tao, gawain, buhay at yamang Kristiyano. Ito ay ugaling pakasikhayin mo, sapagkat takda sa iyo. Pagtapatan, kasakdalan ay matang mo. Panahong nagdaan, di na babalik pa. Panahong narito, huwag nang maaksaya. Ang pagkakataong hindi ginawa, katumbas sa yamang nauwi sa bulan. Panahon ay ginto at kakaunti na sa iwi mong puso, kayo'y nagpapadya. Ang magpakayaman, sikayin tuwina, sigaw ng pag-ibig kapatid, kilos na. Panawagan ng langit, oras ay mahalaga. Pipintal sa isipan, huwag waling bahala. Palungin pamumuhay, ngayon ay kaligtan na. Sumulong at hagkan na, yaong puspos na diwa. Ang manalangin, o tao, gawain, buhay at yamang Kristiyano. Ito ay ugaling pakasikhayin mo, sapagkat takda sa iyo. Pagtapatan, kasakdalan ay matamo.
10 gabay ng sikap upang maging sakdal. Sa pangalan ng kataas-taasang Diyos na Ama at Hari natin, sa pamamagitan ng Inang Iglesia na kabanal-banalan, ako na inyong kapatid na Hiel na isang alipin ng Panginoon at itinalagang lingkod ninyo ay bumabati ng kapayapaan. Minamahal na mga banal na kapatid, karangalan ko na mapaglingkuran kayo. Lagi kong kinasasabikan na makita at makapiling kayo upang maging kasangkapan sa inyo sa mga pagtuturo, pagpapaalaala, at pagpapahayag ng mga katotohanan ng Panginoon sa ikalalakas ng inyong pananampalataya, sa ikatitibay ng inyong pag-asa sa Panginoon, at sa ikapagniningas ng inyong agape ukol sa lahat. Dahil sa paghahangad na makapaglingkod sa inyo, isang gawa ng sikap at pagmamahal ang sa inyo ay inihahatid. Sa patnubay ng banal na Espiritu, makapaghatid nawa ito ng kaaliwan at kaginawahan sa inyong mga kaluluwa. Sa mataimtim na pagbubulay sa mga mapapakinggang aralit, ay magbangon nawa ng bagong espiritu sa inyo upang sampalatayanan at gawin gaya ng mga utos ng Panginoon. Mga minamahal na mga banal na kapatid, binubuksan sa atin ang pintuan ng mabubuting kapalaran sa buhay na ito at sa buhay na darating. Ang pagpapala sa tipan ng agape ay lubos nating makakamit, kaalinsabay ng pag-abot natin sa kasakdalan na kalagayang nais ng Panginoon na marating natin na kanyang mga anak. Dahil dito, buong pagmamahal na inihahatid ng kasangkapang pangasiwaan sa mga banal na kapatid, ang 10 gabay ng sikap upang maging sakdal. Sa pagbubulay sa kredo ng Kristiyano, ay ating isinasapuso ang pinakamimithing maging ating larawan at ating sinasabing, ako ay Kristiyano. Ako'y handog sa kataas-taasang Diyos. Isang ilaw nitong sanlibutan, ako ay may kapuri-puring pag-uugali. Para sa ikaluluwalhati ng aking inang iglesia, ang kabanal-banalan, at sa ikalulugot ng aking amang Diyos, ang kataas-taasan, nagpipilit na maging ganap, may gabay ng sikap upang maging sakdal. Iglesyang mapagtagumpay, ang ikapitong gabay sa ikasasakdal. Mapagtagumpay kung gayoy nangangahulugan na ang anumang pakikipagbakang kinasusuungan natin sa ganitong katangian ay walang katalunan o kabiguan. Hindi matatanggihan o matututulan ng sinumang nag-aaral at bumabasa ng Biblia na ang bayan ng Diyos o iglesyang itinayo ng Panginoon ay nakatakda sa pagtatagumpay. Nais kong tiyakin sa pagpapagunitang ito sa bawat kapatid. Ang katotohanang aking mga nabanggit sa itaas, ating pakinggan ang nasusulat sa Roma, Kapitulo 8, versikulo 35 hanggang 37. Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kapighatian o ang kahapisan o ang pag-uusig o ang kagutom o ang kahubaran o ang panganib o ang tabak? Gaya ng nasusulat, dahil sa iyo kami ay pinapatay sa buong araw. Kami ay nabilang na parang mga tupa sa patayan. Hindi, kundi sa lahat ng mga bagay na ito, tayo'y higit pa sa mapagtagumpay sa pamamagitan niyang sa atin ay umibig. Malinaw po ang ating narinig. Ang Kristiyanong pinag-uukulan ng pag-ibig ng Panginoong Kristo Jesus ay hindi maihihiwalay ng anumang bagay, kung gayon, matuwid ang pagkakasabi ni Apostol Pablo sa mga kapatid na tumatago sa atin ngayon na ang wika, ako ay higit pa sa mapagtagumpay. Ang isang mukha ng tagumpay ng isang Kristiyano
ay katulad ng halimbawa ng Panginoon nang siya'y narito sa lupa. Sinabi ng Panginoon sa kanyang alagad, ang mga bagay na ito ay sinasalita ko sa inyo upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanlibutan ay mayroon kayong kapigatian. Ngunit laksan ninyo ang inyong loob. Aking dinaig ang sanlibutan. Ang mga nabanggit na ito ay mababasa sa Juan 16:33. Ngunit paano nga natin mapagtatagumpayan ang sanlibutan? Ang tugon dito ng mga anak ng Diyos ay malinaw na sinasabi ni Apostol Pablo sa kanyang mga taga-Roma 12:21. Ang paalaala niya sa atin ay ganito, huwag kang padaig sa masama, kundi bagkos daigin mo ng mabuti ang masama. Wala nang ibang mabuti na sinasabi ang Biblia, kundi ang kailangang kabanalan na resulta ng pamumuhay ng ayon sa Ebanghelyo. Pagpapaningning ng buhay ng bawat kapatid sa katwiran at ang sama-samang liwanag ng ating mabubuting gawa ay magiging paraan ng kataas-taasang Diyos upang matupad ang vision o adhika ng kabanal-banalang iglesia. Ang kabanal-banalan ay matatanghal. Para naman sa individual na kapatid, ang tagumpay na ito ay papatungo sa inaabot na kasakdalan. Nais kong ibahagi sa inyo ang isa sa aking mahigpit na pinanghahawakan, aking itinali sa aking leeg at iniingatan ko sa aking puso ang pahayag sa unang Korinto 10:13. Sa saling magandang balita Biblia na nagsasabi, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na di dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipahihintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. Kay buti ng Diyos sa atin, magaan ang pagsubok kumpara sa ating kakayanan sa mga bagay na ito upang ating matiis at mapagtagumpayan. Bukod sa kaya natin, ay may tulong na ibinibigay ang Diyos, ang kalakasan at paraan ng pag-iwas upang matiyak nating mapagtatagumpayan ang mga tiising nararanasan natin. Katotohanan nga, tayo ay higit pa sa mapagtagumpay. Nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka, hindi gaya ng sumusuntok sa hangin na walang katiyakan upang gapiin ang kaaway. Tinapos ko ang laban ng pananampalataya. Ito ang diwa ng pangaral ni Apostol Pablo kay Timoteo, maging sa atin. Dinggin natin ito at gawin natin ito. Tapos na ang panahon ng karuwagan, ang pag-urong o pagtalikod sa harap ng anumang pakikibaka sa buhay na ito. Tapos na ang pagpapatawing-tawing na naghihintay na lamang ng kung ano ang hatid ng mga pangyayari, bunga ng mga pagsubok o kahadlangan sa ating paglilingkod. Ilaban mo, kapatid, ang iyong pananampalataya. Ikaw ay hindi bigo, ikaw ay hindi talunan, bagkos ikaw ay mapagtagumpay. Oo, ikaw ay higit pa sa mapagtagumpay dahil sa pag-ibig ng Panginoong Kristo Jesus. Kaya't supilin at pasunurin ang katawang laman sa nakaukit sa ating isip at sa ating kalooban, maging sa ating kaluluwa, na buong pananampalatayang sabihing, ako ay higit pa sa mapagtagumpay. Gabayan nawa tayo ng mga pagpapaala-alang ito, na tayo ay magsipagsikap sa anumang larangan ng buhay na ating kinalalahukan. Ang tiyak na palad natin, gaya ng Panginoon, magtatagumpay tayo sa ating paglalakbay na ito upang sa kapanahunan ay malipol natin ang kamatayan na siyang huling kaaway ng iglesia at mangyayari ang wikang nasusulat, nilamon ng pagtatagumpay ang kamatayan. Mga banal na kapatid, magpatuloy tayo na abutin ang tagumpay, maging bahagi ng lalong dakilang pagtatagumpay na tanging inilalaan sa iglesyang mapagtagumpay.
Ayuno ng Bansang Banal. Kalakip ng mga hakbang ng pagpapaningas sa tipan ng agape, inihanda ng pangangasiwang pangkalahatan sa pamamagitan ng Gabay Ministry. Ang mga gawa ng pagpapaningas at pag-aayuno sa ika-29 na taon ng pagkakahayag ng tipan ng agape ay batay sa ayunong pinili ng Panginoon na nasusulat sa Isaias 58:6-8 na siya ring diwa ng ating itinataguyod na ministeryo, ang We Care Ministry. Hindi baga ito ang ayuno na aking pinili, nakalagin ang mga tali ng kasamaan, na pagaanin ang mga pasan at papaginglayain ang napipighati, at iyong alisin ang lahat na atang, hindi baga ang magbahagi ng iyong tinapay sa gutom at dalhin mo sa iyong bahay ang dukha na walang tuluyan pagka nakakita ka ng hubad na iyong bihisan, at huwag kang magkubli sa iyong kapwa-tao. Kung magkagayoy sisikat ang iyong liwanag na parang umaga, at ang iyong kagalingan ay biglang lilitaw, at ang iyong katwiran ay mangunguna sa iyo, ang kalwalhatian ng Panginoon ay magiging iyong bantay likod. Magpapasimula ang pagpapaningas at pag-aayuno sa ika-20 ng Gabay 2025 sa Sikap Misial sa ika-6 ng umaga, at magtatapos sa Sikap Misial sa ika-6 ng umaga ng ika-2 ng Hepsiba 2025. Ang mga gawa ng pagpapaningas at pag-aayuno ay ang mga sumusunod. Una, buong pagtatalagang pagtataguyod ng mga takdang pagtitika. Ang takdang pagtitika ay gagawin sa loob ng 7 Sabat na magpapasimula sa ika-20 ng Gabay 2025, sa ika-6 ng umagang Sikap Misial at sa ika-6 ng gabing Sikap Misial o sa oras na itatakda ng puno ng sambahayan, ay dapat na isagawa ng lahat ang programa ng pagtitika na inihanda ng kasangkapang pangasiwaan. Ang programa ay maaaring isagawa na sama-sama ng Bethel, Cell o Iglesia o individual. Ikalawa, kumpletuhin ang mga pagkakatipong pagsambang Karpus at Adonai at ang 7 hakbang ng pagpapaninga sa tipan ng agape. Ihandog nating kalugod-lugod ang ating mga sarili sa pagsamba sa Panginoon sa dako at sa panahong pipiliin niya. Masikap nating daluhan ang mga takdang pagkakatipong pagsambang Karpus at Adonai. Maging kabahagi tayo sa espiritu ng isasagawang mga ritual ng paghakbang na kalakip ng mga takdang pagkakatipong Adonai. Ikatlo, buong sikap na isagawa ang Sikap Misial o 7 panalangin sa buong araw na isinasagawa kada ika-3 oras na magpapasimula sa ika-6 ng umaga. Ika-4, itaguyod ang buong pag-ibig na pagpapadama ng malasakit sa kapatid. Sa diwa ng ayunong pinili ng Panginoon na pag-aanin ang pasan at palayain ang mga napipighati, buong pagkakaisa nating itaguyod ang pagpapadama ng pag-ibig sa mga kapatid na nangangailangan, sa mga kapatid na may suliranin sa pananampalataya, at maging sa mga kapatid na nawalay sa paglilingkod. Pangungunahan ng team ng katiwala sa Iglesia at mga itinalagang cell coordinator ang kapatiran na madalaw, matulungan, maipanalangin, mapayuhan at maakay na manumbalik sa kasiglahan ng paglilingkod ang mga kapatid na nangangailangan ng ganitong malasakit. Ikalima, makibahagi sa mga takda na kaugnay ng ministeryong We Care. Sa buong peryodo ng pag-aayuno ay pakapuspusin natin ang pagtatanghal at pagsusulong ng ministeryong We Care. Kabilang sa mga gawa na dapat na maitaguyod ay ang mga sumusunod: pakikipagkaisa sa community services gaya ng feeding program, tree planting,
cleanup drive at iba pa. Pamamahagi ng Godward Magazine, pagsama sa pagmimisyon, paghahandog ng tanging handog na misyunig, pagsasanay bilang speaker for Christ, pagtuturo ng mga araling pagliligtas. Ika-6, pagbabasa ng Biblia. Bukod sa mga talatang inihanda ng kasangkapang pangasiwaan, sikapin ng lahat na mapasimulan ang ugaling pagbabasa at pagbubulay ng mga banal na kasulatan. Ika-7, hindi paninigarilyo, hindi pag-inom ng alak at pag-iwas sa mga katulad na bisyo sa buong yugto ng ayuno. Upang ganap ng matalikuran ang mga gawang ito, gamitin nating pagkakataon ang ayuno ng bansang banal upang supilin ang sarili, batahin ang hilig ng laman at lumaya sa mga gawang ito na hindi man ibinibilang na kasalanan ay hindi rin nakatutulong sa kalusugan ng katawan at pag-unlad bilang Kristiyano. Ika-8, hindi pagkain, labis na panonood ng TV at paggamit ng social media. Ang hindi pagkain sa tiyak na panahon, malabis na panonood ng TV, paggamit ng social media ay ipinapayo na isama ng kapatid sa kanyang personal na pag-aayuno sa buong yugto ng ayuno ng bansang banal. Ang inaasahang resulta ng matagumpay na pag-aayuno ay ang lalong malinis na pamumuhay, pagbubunga ng kaluluwa sa diwa ng We Care Ministry at ang pagdalo at pakikipagkaisa ng buong Bethel sa pasalamat at pagdiriwang ng tipan ng agape. Maispiritong pag-aayuno po sa ating lahat.